ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan nasa atin na ang lahat, pero hindi pa rin tayo marunong makontento. At nang dahil sa pagiging mapaghanap natin, nakakatagpo tayo ng peligro. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maging marupok? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang katanghaliang tapat po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay na nakatutok sa inyong programa na Barangay Love Stories. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Mona, 34 years old at taga Cavite. Avid listener na talaga ako ng programa ninyo sa radyo since 2019 at ngayon ko lamang naisipang magpadala ng sulat sa inyo. Gusto ko kasing ibahagi ang kwento ng buhay pag-ibig ko na sana'y kapulutan ng aral ng mga taga-pakinig natin. Magsisimula ang lahat taong 2023. That time ay 2 buwan na lamang ay ikakasal na kami ng boyfriend ko for 5 years na si Marcus. Sobrang excited kaming dalawa pero mas lamang-lamang ako. Sa katunayan ay aligaga na ako noon, kakaayos na mga dapat ayusin upang maging espesyal ang kasal namin. Hindi man magarbo, pero gusto ko yung gawing memorable. Kasi biglang may nangyari na dudurog sa puso ko, Papa Dudut. Ate Mona, kakain na raw. Sige, mauna na kayo, Chanel. Ate, pasok na ako ha. Ate Mona, nakahiga ka pa rin. Narinig mo ba yung sinabi ko? Kakain na raw, sabi ni Mama. Oo, narinig ko. At sumagot ako na mauna na lang kayo kasi wala akong gana. Ha? Walang gana eh. Paborito mo nga yung ulam na niluto ni Mama eh. Sandali nga. May sakit ka ba? Wala. Sus, maniwala sa'yo. Hindi ka nawawala ng gana pagdating sa pagkain unless may sakit ka. Buti pa, sasabihan ko si Mama para... Hindi, wag na, Chanel. Wala akong sakit. Oh, bakit nga wala kang gana? Tsaka, wag ka nga tumalikod sa akin, kinakausap kita. Humarap ka sa akin. Chanel naman eh. Ang kulit mo. Oh, ayan. Makulit talaga ako. Oh, anong nangyari sa mata mo? Bakit namumugto yan? Umiyak ka ba? Ay, hindi. Kumanta ako. Ate naman eh. Takuha mo pa talaga magpatawa, hindi naman nakakatawa. Eh, ikaw kasi. Mga tanungan mo parang ewan. Bakit ka ba kasi umiiyak, ha? May nangyari ba? Sabihin mo na sa akin. Di ba sinasabi natin sa isa't isa pag may problema o may nangyari tapos nagtutulungan tayo na maayos yun? Oo nga, pero tingin ko hindi na kayang maayos tong problema ko eh. Ano pa kasi yun? Trabaho ba? O baka naman may pinagkakautangan ka ng malaki, ha? Naku, sabihin mo na agad. Lagot ka talaga kay Mama. Tungkol sa amin ni Marcos yung problema. O bakit? Nag-away kayo? Oo. Nakipaghiwalay na ako. Ano? Teka nga. Tungkol saan ba yung pinag-awayan nyo? Hindi na ba kayang idaan sa usapan para magkabatiman lang kayo? Ikakasal na kayo, di ba? Eh sana nga pwede pang madaan sa usapan pero hindi na. Kasi malaking kasalanan yung nagawa sa akin ni Marcos. Pinagkatiwalaan ko siya ng gusto. Minahal, sinama sa lahat ng plano ko sa buhay. Inalalayan ng mga panahong walang-wala siya at nalulugmok. Tapos lulukuhin lang niya ako.
Ano? Niloko ka ni Kuya Marcos? Aba, damuho talaga yun. Oo. At hindi lang yun. Nabuntis niya pa yung babae niya kaya hindi na matutuloy itong kasal na to. Papa Dudut, hindi ko na napigilang humagulhol ng mga panahong yon. Buti na lamang at dinamayan ako ng nakababata kong kapatid na si Chanel. Hirap na hirap akong makausad ng mga panahong yon at akala ko ay wala ng pag-asa na makapagpatuloy sa buhay at buti na lamang at buo ang suporta sa akin ng pamilya ko. Lalong-lalo na ang aking kapatid. Bata pa lamang ay sangang dikit na nga talaga kami. Palibasa ay 2 lang din namang kaming anak na mga magulang namin. And fast forward makalipas ang 3 buwan. Masasabi ko na kahit papaano ay maayos at matino na ang estado ng pag-iisip ko. Tapos ay dumating sa buhay ko si Harry. Nakilala ko siya sa online dating app at mabilis na naging kami. Sa katunayan ay kinabigla yon ni Chanel at ng mga malalapit naming kaibigan. Pero nagmamahalan kami ni Harry. Makalipas nga ang 2 buwan, Papa Dudut, nag-propose siya sa akin ng kasal. Hello, Chanel? Hello, Ate Mona? Oh, bakit? Napatawag ka? Anong bakit? Anong oras na Mag-aalas 12 na ng gabi. Bakit daw wala ka pa, sabi ni Mama? Pambihira naman. Ano ako, teenager? Hindi, pero syempre dito ka pa rin naman umuuwi sa bahay nila kaya may karapatan lang silang tanungin kung nasan ka. Tsaka nag-aalala lang naman sila sa'yo wala ka namang pasabi na hindi ka pala uuwi agad. Teka nga, nasan ka ba? Bakit ang ingay dyan? Nandito ako sa bar. Nag-unwind lang. Sino kasama mo? Si Kuya Harry? Ha? Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa? Naku ate huwag ka magpapakalasing dyan. Baka gumapang ka na lang pauwi tapos mapano ka pa. Bakit hindi mo kasama si Kuya Harry? Nag-away ba kayo? Hindi kami nag-away ni Harry. Okay na okay yung relationship namin. Gusto ko lang talagang mapag-isa ngayon. Saka wag kang mag-alala. Hindi ako magpapakalasing. Kaya kong umuwi mag-isa. Ang tanda-tanda ko na kayo. Alam ba ni Kuya Harry na nasa bar ka ngayon? Siyempre naman. Pero sinabihan ko siya na wag na akong susunduin. Busy din kasi yun. Sub-sub sa trabaho niya para may pandagdag daw sa savings ng kasal namin. Ganun ba? Sige. Mag-iingat ka dyan, ha? Oo, salamat. Bye. Hi, miss. Hello. Hi. I'm Jerome. And you? Mona. Hi, Jerome. Alam mo, kanina pa talaga kita tinitingnan eh. Ha? Bakit naman? Kasi first time kong mabighani sa isang napakagandang babae. Kaya di ko na maalis ang tingin ko sa iyo eh. Pwede ba akong umupo dito sa tabi mo? Wala ka naman yatang kasama o baka may hinihintay ka? Wala, pareho. Sige, pwede kang umupo. Thanks. So, anong ginagawa ng isang magandang babae na mag-isa dito sa bar? Gusto ko lang mag-relax. Uminom konti. Medyo napagod kasi ako sa pagtatrabaho at pagsasaayos ng kasal namin ng fiancé ko. Namiss kong lumabas mag-isa. Lately kasi lagi ko na lang siya kasama. Oh, ibig sabihin, ikakasal ka na pala. Oo. Okay lang. Anong okay lang? Okay lang ka ako kasi hindi rin naman ako naghahanap ng commitment. Pero gusto kasi kita eh. Hindi ka ba nakikinig? Taken na nga ako. Alam ko. Pero ayaw mo bang kahit ngayon lang eh, maranasan mo munang paligayahin ng ibang lalaki? Dahil pagkatapos naman ng kasal nyo, habang buhay ka nang matatali sa asawa mo.
Papa Dudut, ewan ko ba kung anong klaseng kagagahan ang pumasok sa isipan ko ng mga panahong yon. Dahil nagawa kong sumama kay Jerome. Habang nasa sasakyan kami, alam ko na ang patutunguhan namin pero imbes na kumawala sa kasalanang gagawin ko, ay binaliwala ko ang pag-uusig sa akin ng konsensya ko. Sumama ako kay Jerome sa isang motel at doon ay may nangyari sa amin. Kinabukasan ay nagising ako sa ingay ng cellphone ko habang masakit ang ulo. Nataranta ako nang makita kong pangalan ni Harry ang lumabas sa screen ng cellphone ko. Agad kong sinagot ang tawag na para bang walang nangyari. Nagpalusot na lamang ako sa kanya dahil hindi na nga ako nakapag-update kagabi. Buti na lamang at mahal na mahal ako ni Harry. Pinaniwalaan lamang niya ang lahat ng kasinungalingan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may sa ilang beses din kaming nagkita ni Jerome at merong nangyayari sa amin. In fairness, mas magaling siya pagdating sa lambingan. Bukod doon ay nabighani na rin talaga ako sa karisma niya kaya kahit alam kong kasalanan, ang ginagawa namin ay hindi ko pa rin magawang tapusin ang kung anuman ang namamagitan sa amin. Oo, mabait si Harry. Para sa aking pananaw ay isa siyang husband material. Kasundo niya rin ang parents ko. Pati na rin si Chanel. Magalang, matulungin at may provider's mindset. Pero gusto ko ang atensyon at thrill na nakukuha ko kapag kasama ko si Jerome. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging teenager. Yun bang chill lang kami at bihirang mag-usap tungkol sa aming mga problema. Ito talagang lalaking to. Tanghaling tapat kung ano-ano sinesend sa akin. Ano ba yon? Kabayo! Ikaw naman, grabe ka naman ate. Sa ganda kong to, tinawag mo lang akong kabayo. Ikaw naman kasi, nanggugulat ka dyan. Kanina wala ka naman dito tapos ngayon nandito ka na. Siyempre, naglakad ako papunta rito, no? Paano mo naman ba malalaman o mapapansin busy na busy ka dyan sa cellphone mo? Para ka pang kinikilig eh. Sino ba yan? Si Kuya Harry ba yung kausap mo? Ha? Oo. Oo, si Harry nga. Ay, sus! Anong ay sus ka dyan? Bakit? Wala lang, kinikilig lang ako sa inyo kasi sino mag-aakala na after mong mabroken hearted dun sa fiancé mong damuhoy, makikilala mo si Kuya Harry, di ba? Ultimate green flag, may provider's mindset, husband material, pak, wala ka nang hahanapin pa. Oo nga eh. Napakaswerte ko talaga kay Harry, no? Kumusta ba yung pagsasaayos nyo ng kasal nyo? Okay ba o may kulang pa? Ha? Ay, teka lang ha. Tingnan ko lang tong chat sa akin. Sige lang. Masyado namang nag-iinit. Ano ba yan? Get a room, guys. Ikaw naman? Kasi naman kayo, ang tagal nyo pang ikasal. Gusto ko na magkaanak na kayo. Gusto ko na magkapamangkin eh. Darating din yun. Malapit na nga eh. Kaya kalma ka lang dyan, no? Buti pa kukuha muna ako ng maiinom sa kusina. Ay, padamay na ako ha. Oo, sige. Anong gusto mo? Tubig o juice? Juice na lang. Okay. Iwan ko muna tong phone ko, ha. Oh, ito na yung juice mo, Chanel. Ate Mona, sino to? Ha? Sino ka ako tong Jerome na to? Bakit siya nagsesend sa'yo ng mga malalaswang larawan, ha? Tapos nire-replyan mo pa ng malalaswarin. Bakit ka ba kasi nakikialam ng cellphone ng may cellphone? Tunog kasi ng tunog kaya napatingin ako.
Tapos nakita ko yung pangalan ng Jerome na yan, kaya nagtaka na ako. Sabi mo si Kuya Harry yung kachat mo, mukhang hindi naman pala. Akin na nga yung cellphone ko, Chanel. Ate, umamin ka nga sa akin. Niloloko mo ba si Kuya? Please, pwede bang huminahon ka muna? Paano ako hihinahon, ate? Eh yung ate ko na ikakasal na sa mabait at matino niyang fiancé, nagawa pang manloko. Sige, sabihin mo, paano? Papa Dudut, kitang-kita ko ang galit, pagkadismaya at pandidiri sa mga mata ni Chanel. Alam kong bistado na ako at wala na akong may palulusod pa kaya umamin na ako sa kanya. Galit na galit sa akin ang kapatid ko dahil hindi naman daw ako ganong klase ng tao. Sinubukan kong ipaliwanag ang panig ko ngunit hindi niya magawang intindihin. Sa bagay wala naman talaga akong karapatang mag-explain dahil pagbali-balik taring kumaan ng mundo ay nagkasala talaga ako sa fiancé ko. Nakiusap na lamang ako kay Chanel na huwag sabihin kay Harry at sa mga magulang namin ang natuklasan niya. Matagal-tagal ko rin siyang kinumbinsi dahil nga sa prinsipyo ng kapatid ko. Pero sa huli napapayag ko naman siya sa kondisyong tatapusin ko na ang anumang ugnayan ko kay Jerome at magiging matino na ulit na karelasyon kay Harry. Umuwa ko dahil ayokong masira ang reputasyon ko sa pamilya namin. At ayoko rin namang mawala sa akin ang nobyo ko, Papa Dudut. Halika, dali. Tulog na sila, oh. Huwag ka lang masyadong maingay, ha? Kasi baka magising sila. Sige. Nasaan ba yung kwarto mo? Malapit na ba? Oo. Ilang hakbang na lang, masusolo mo na ulit ako. Excited na ako. Ito yung kwarto ko. Teka, buksan ko lang yung pinto. Sige. Halika, dali. Pasok ka na, halikan mo na ako. Yun talagang plano ko kasi kanina pa ako sabik na sabik sa'yo. Ate Mona? Chanel! Storbo naman. Sino ka? Ate Mona, sino tong lalaking to? Sige na, Jerome. Sige na, umalis ka na, dali. Oh, sige. Teka, hoy, sandali! Saan ka pupunta? Hoy, bumalik ka nga rito! Chanel, pwede bang huwag kang maingay? Baka magising si na mama eh. Bakit mo naman ako sinampal? Anong bakit? Eh kulang pa yan sa kagagahang ginagawa mo. Ano yon, ha? Sabi mo sa akin makikipaghiwalay ka na sa lalaking yun, pero tuloy pa rin palang relasyon mo sa kanya. Wala namang kami relasyon ni Jerome. Kahit na. Baka nakakalimutan mo may fiancé ka na, Ate Mona. Hindi ko naman nakakalimutan yun, pero... Oo, pero ano? Bakit kaya hindi mo nalang hiwalayan si Kuya Harry, ano? Para naman hindi na yung ganito. Nilaloko mo siya pag nakatalikod siya eh. Kawawa naman yung tao, oh. Mahal ko si Harry at ikakasal na nga kami. Mahal mo? Pero pinagtataksilan mo? Ate, anong klase pag-iisip ba yung meron ka, ha? Pasensya ka na, pero may mga bagay kasi na hindi na ibibigay sa akin ni Harry na nahanap ko kay Jerome. Kaya naman... Hindi pa rin yung dahilan para patuloy mo na lokohin yung tao na nagmamahal sa'yo. Chanel, please lang. Ate, ano bang please ang pinagsasasabi mo dyan? Tigilan mo na ako. Nakikiusap ako, parang awa mo na. Mas naaawa ako kay Kuya Harry kaysa sa'yo, kahit nakapatid pa kita. Chanel, isa pang tsansa. Ano bang sinasabi mo? Pakiusap, isa pang tsansa. This time, lalayuan ko na talaga si Jerome. Huwag mo lang akong isumbong kay Harry. Parang awa mo na, Chanel. Nakikiusap ako. Gusto mo ba na bumalik ako sa dati? Yung iniwan ako ni Marcos na halos hindi ko na alam yung gagawin ko? Yung walang ganang kumain at araw-araw na lang lugmok? Ate, hindi ba dapat si Kuya Harry ang makaramdam ng ganyan at hindi ikaw? Hindi naman siya yung nagloko eh. Tsaka, ang kapal din naman ng mukha mo na sabihin sa akin ng mga bagay na yan. Eh ikaw naman ang gumagawa ng mga bagay na ikasisira mo ngayon. Papa Dudut, umiyak ako at nagmakaawa kay Chanel na huwag akong isusumbong kay Harry. Nahirapan pa akong kumbinsihin ang kapatid ko pero sa huli ay nagawa ko naman.
Malaki ang pagsisisi ko dahil naging mapusok ako ng mga panahong yon. Ewan, nasobrahan yata kami sa thrill ni Jerome, kaya naman hindi na kami nakapag-isip ng matino na mga panahong yon. Sa kabilang banda ay hindi pa rin ako nakakapag-decide kung tuluyan ko na bang tatapusin ang ugnayan ko kay Jerome. Pero ayaw ko namang hiwalayan si Harry. Gulong-gulo na ako ng mga panahong yon, bagaman siyempre gusto ko na pagkatiwalaan ulit ako ni Chanel. Siya lang ang nakakaalam ng sekreto ko, Papa Dudut. Kaya nga hindi ko na muna kinausap si Jerome sa abot ng makakaya ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi na bumalik sa dati ang turingan namin ni Chanel sa isa't isa. Kung sangang dikit nga kami noon, dahil sa nangyari ay ramdam na ramdam ko ang agwat namin sa isa't isa. Alam ko na masamang babae ang tingin sa akin ng kapatid ko at hindi ko na rin naman gustong depensahan ang sarili ko dahil sa makasalanan nga ako. Ngunit sino ba ang pinanganak na perpekto sa mundong ito? Kung tatanungin ninyo kung kumusta ang relasyon namin ni Harry, isa lang ang masasabi ko. Maayos kami. Mukhang hindi talaga nakahalata ang fiancé ko sa mga pinaggagawa ko at hindi rin nagsumbong sa kanya si Chanel. Kaya naman panatag pa rin ako sa relasyon namin. Besides ay malapit na kaming ikasal, Papa Dudut. Kain ka lang ng kain, Harry. Pakabusog ka, ha? Oh, ito pang kanin. O, ayan yung ulam. Ako nagluto niyan. Eh, wala kasi sila mama rito eh. Umuwi sila sa probinsya ni Papa kaya ako ang nakatoka sa pagluluto. Ganun ba? Salamat, Han, ha? Kakain talaga ako ng marami kasi gutom na gutom ako galing sa trabaho eh. Oo nga eh. Ang sipag-sipag naman kasi nitong mapapangasawa ko. Sus. Pahinga rin pag may oras, ha? Baka kasi magkasakit ka, mahirap na. Oo naman. Salamat pero hindi ko naman papayagang magkasakit ako lalo na't ikakasal na tayo. Oh, kakain na pala eh. Hindi niyo man lang ako tinawag. Kuya Harry, nandito ka pala. Hi, Chanel. Chanel, halika na rito. Kumain ka na rin kasabay namin. Oo nga. Ang sarap nitong adobong baboy na niluto ng ate mo. Oh, mukhang handang-handa na talaga siyang maging asawa ko. Sana nga. Anong sana nga? Wala. Sabi ko lang, sana nga handa na talaga si ate. Bakit naman? Mukha bang hindi pa handa si Mona? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Chanel? Kasi, di ba, kung totoong handa ka na mag-asawa, pakakasalan mo na yung fiancé mo. Hindi na yung naglalaro-laro ka pa ng apoy pag nakatalikod siya. Anong ibig mong sabihin? Chanel. Mona, anong pinagsasabi nito si Chanel? Ha? Nako, wala. Ate, pwede ba? Tama na yung pagkukunwari mo. Chanel, please. Hindi ko na kasi kaya eh. Alam ko kapatid kita. Alam ko dapat kampihan kita. Dapat intindihin kasi nga magkadugo tayo, di ba? Nangako tayo na poprotektahan natin ang isa't isa. Kaya lang, iba na pala yung usapan pag meron na tayong naagrabyadong tao. Hindi ko pala kayang konsintihin at patuloy ka pang pagtakpan, ate. Ano ba kasing nangyayari, Chanel? Anong ginawa ng ate mo? Sabihin mo sa akin. Kuya Harry, niloloko ka lang ni ate. Matagal-tagal na rin. May iba siyang lalaki. Nahuli ko kachat niya. Inuwi pa nga niya rito sa bahay tapos nakita ko naghahalikan sila. Chanel, tumigil ka na. Tumigil ka na, parang awa mo na. Hindi, pasensya ka na ate. Pero karapatan namang malaman ni Kuya Harry ang lahat dahil kawawa siya kung matatali lang siya sa isang katulad mo. Totoo ba yun, Mona? Totoo ba lahat ng sinabi ni Chanel? Magpapaliwanag ako, Harry. Yung tanong kong sagutin mo. Totoo ba yung mga sinabi niya? Oo! Oo, totoo yun! Walang hiya ka! Paano mo nagawa sa akin ang mga bagay na yon? Ano ba kasalanan ko sa'yo, ha? Bakit mo ko nagawang lokohin at pagmukhaing tanga?
Papadudot nakipaghiwalay sa akin si Harry on the spot at kahit na anong pagsusumamo ko ay hindi niya ako pinakinggan. Para ako nilang pinagtulungan ni Chanel ng mga panahong yon at wala akong kalaban-laban. Nakarating na rin sa mga magulang namin ang mga nangyari kaya naman galit na galit sila sa akin. Lalo na si Mama. Kinakahiyaan niya raw ako. Lalo't hindi naman niya kami pinalaki ng kapatid ko para manloko at manggamit ng tao. Walang paglugaran ng lungkot at pagsisisi sa puso ko at pakiramdam ko nga ay hindi lamang ako nawala ng nobyo ng mga panahong yon kundi kapatid at ng pamilya. Lahat sila ay iniwasan at pinagdirihan ako. Kaya naman nag-decide ako noon na umalis muna sa bahay at tumuloy sa kaibigan. Kaso makalipas ang 2 araw nabalitaan ko na nasa ospital si Harry dahil nasangkot siya sa isang aksidente. Agad ako nagtungo doon para sana makita siya pero pinagtabuyan niya lamang ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang umuwi na lamang sa amin, Papadudot. Chanel! Chanel, asan kang babae ka? Mag-usap nga tayo! Ate Mona! Walang hiya ka! Kasalanan ko lahat to eh! Ate! Bakit mo pa ako sinasapanulan? Itiwan mo ako! Kulang pa nga yung pananabunot ko sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Pagiging madaldal mo! Yung pagiging pakialamera mo! Kung hindi mo kasi sinabi kay Harry ang lahat, hindi sana ikakasal na kami ngayon! Hindi kami magkakahiwalay at hindi rin siya maaaksidente! Anong sabi mo? Na-aksidente si Kuya? Oo! Galing nga ako sa ospital na kinaroroonan niya eh! Gusto ko sana siyang talawin, kumustahin kasi nga alalang-alala ako sa kanya pero alam mo ba kung anong nangyari pagdating ko doon? Pinagtabuyan lang naman ako ni Harry! Pinagsalitaan niya ako ng masama, pinandirihan at pinagbantaan na pag lumapit pa raw ako sa kanya, ipapadampot niya ako sa mga pulis. Sobra naman yun! Ano ba ako, kriminal? Hindi sana mangyayari lahat ng to kung hindi dahil sa'yo eh! Kapal naman ng apog mong sisihin ako sa kasalanan na hindi mo naman kinatakutang gawin nun, ate. Grabe ka! Saan ka humuhugot ng lakas ng loob? Ako pa talaga yung may kasalanan? Ginawa ko lang naman ang sa tingin ko tama. Kung hindi ako pumagitna, dinuloloko mo pa rin si Kuya Harry. Tsaka wag na wag mo akong sumbatan dyan na para bang hindi kita kinonsinti ng minsan. Baka nakakalimutan mo, ate. Binigyan kita no ng tsansa na tapusin ang ugnayan mo dun sa lalaking yon. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang. Hindi mo na nirespeto si Kuya Harry. Dinala mo pa sa bahay yung Jerome na yon. Di pati kami ng pamilya mo, binastos mo na rin. Kaya alam mo, kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon, kung ano yung pinararamdam sa'yo ni Kuya Harry, pati na rin sa amin nila mama at papa, resulta yan ng mga maling desisyon mo sa buhay. Para sa akin, kasalanan mo pa rin! Ano ka ba, bata? Hindi marunong pangatawanan ng sariling kamalian kaya sinisisi mo sa iba? Aba, ate, sino bang mas matanda sa atin, ha? Ako ba? Kung tinigo mo lang sana yung bibig mo, kung hinayaan mo lang sana ako, sana wala nang problema ngayon. Buhay ko naman to eh! Pakialaman mo na lang yung buhay mo! Oo, ha? Hindi naman talaga kita pakikialaman kung maging matino ka lang eh. Hindi ka naman dating ganyan, ate. Porke ba naranasan mong lokohin kaya nanloko ka na rin? Diyos ko naman, ate, nakakaloka ka naman. Alam mo, ate, baka kung noon naawa pa ako sa'yo. Pero ngayon hindi na talaga eh. Kasalanan mo yan, pagdusahan mo. Tanggapin mo at sana matutuhan mong magbagong buhay. Para naman hindi ka na patuloy na makapanakit pa. Papadudot, alam ko na kung may dapat sisihin
Sa nangyari ay ako lamang at wala nang iba pa. Pero ewan ko ba sa utak ko ng mga panahong yon dahil nagawa ko pa talagang sirain ang tuluyan ng relasyon namin ng aking kapatid na si Chanel. Pagkatapos ng senaryong yon ay tuluyan na akong nagalsa balutan sa bahay at umalis na. Noong una, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung saan ako patutungo. Nakituloy na lamang muli ako sa kaibigan at saka ko iniisip noon ng susunod kong hakbang. Sa kasalukuyan ay mag-isa akong naninirahan dito sa Cavite, malayo sa dati naming tirahan sa Quezon City. Hindi ko pa rin magawang umuwi sa bahay namin at magpakita sa pamilya ko dahil hiyang-hiya pa rin ako. Alam ko rin kasi naggalit pa rin sila sa akin, Papa Dudut. Lalo na si Chanel. Napagtanto ko na malaking kagagahan ang aking mga nagawa at kasalanan na walang kapatawaran yon. Hiling ko lang na sana'y dumating ang araw na tuluyan na ako makapagbagong buhay, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless and more power sa inyong mga tagapakinig. Number 1 kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mona. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.